Pagsapit ng ika-10 ng Hunyo ay naglabas ang Sino Nation ng bagong Martial Arts University Rankings. Hindi tulad ng mga nagdaang taon, sa unang pagkakataon ay inilathala na nila ang mga personal na achievements ng mga martial arts students. Napakaraming tao ang naghanap ng mga impormasyon sa internet tungkol sa Martial Arts University Rankings. Lahat ay nagulat at naguluhan kung bakit pumapatay ng mga tao ang mga estudyante na nag-aaral sa mga martial arts university. Sa pagkalat ng balita ay isa lang ang inilabas na sagot ng mga opisyal. Sinabi ng mga ito na lahat nga raw ng mga martial arts students ay may legal na karapatan para pumatay ng mga tao na nararapat patayin. Sa pagpapalabas ng natapos na freshman championship at sa pagsasapubliko ng mga nagawang achievements ng mga estudyante ay dahan-dahan ang ipinapaalam ng Sino Nation ang sakripisyo na ginagawa ng mga martial artists. Sinisimulan na nila ito para hindi na masyadong matakot ang publiko, kapag inilabas na nila ang ginagawa nilang pakikipaglaban sa loob ng catacombs para protektahan ang kanilang bansa at maging ang kanilang mundo. Tumawag si Fang Yuna sa kanyang kuya para itanong kung totoo nga bang nakapatay na ito ng tao. Tinanong naman ni Fang Ping ang kanyang kapatid kung natatakot na ba raw ito sa kanya. Sumagot si Fang Yuna nang gusto niya lang daw malaman kung masasamang tao lang ang pinapatay ng kanyang kuya. Tumugon naman ng oo si Fang Ping kaya bigla na lang natuwa si Fang Yuna. Sinabi ni Fang Yuna na alam niya nga raw na puro lang masasamang tao ang pinapatay ng kanyang kuya, kapag naging isa na nga raw siyang martial artist ay tutulungan niya rin ito para pumatay ng mga kriminal. Naisip ng ating bida na akala nga raw niya ay nag-aalala sa kaligtasan niya ang kanyang kapatid kaya siya nito tinawagan. Tinanong ni Fang Ping ang kanyang kapatid kung kamusta na raw ang preparasyon nito sa middle school national exams. Tumugon si Fang Yuna nang nakapag-aral at nakapaghanda na raw siya. Tinanong niya rin ang kanyang kuya kung maaari ba raw itong bumisita sa kanila. Sinabihan ni Fang Ping ang kanyang kapatid ng galingan nga raw nito dahil bibigyan niya nga raw ito ng isang malaking regalo pagkatapos nitong kumuha ng exam. Tinanong ni Fang Yuna ang kanyang kuya kung anong regalo naman daw ang ibibigay nito. Tumugon lang si Fang Ping ng sorpresa nga raw ito kaya kailangan nga raw nitong galingan. Hinarap ni Fang Ping ang mga representative na gustong bumili sa share ng kanyang kumpanya. Nagpakilala ang ating bida na siya nga raw ang direktor ng Yuan Fang Company. Nagpakilala rin ang lalaki na siya nga raw si Jiang Yuanhao ang Vice General Manager ng New Martial Investment Company. Sinabi ni Jiang Yuanhao na ikinararangal niya nga raw na makausap ang ating bida, mabuti nga raw at nakaharap niya ito kahit na alam niya na marami itong ginagawa. Tumugon si Fang Ping nang sila nga raw ang dapat na magpasalamat dahil nagka-interes ang mga ito sa kanilang kumpanya. Sinabi ni Jiang Yuanhao na tiwala raw sila sa Yuan Fang Foods na pinapatakbo ng ating bida at sa kakayahan nito bilang isang martial artist, pero may gusto lang daw silang idagdag. Sinabihan ni Fang Ping si Jiang Yuanhao nang wag daw itong mag-alala dahil maaari naman daw itong makipagnegosasyon sa gusto ng mga itong kondisyon. Sinabi ni Jiang Yuanhao na didirektahin na nga raw niya ang ating bida. May ilang kondisyon nga raw sila na idinagdag sa kanilang magiging kontrata. Kapag nagbago nga raw ang CEO ng Yuan Fang Company ay dapat nga raw na makatanggap ng kompensasyon ang kanilang New Martial Investment Company. Ang halaga nga raw na hihingi nila ay 3 beses ang laki sa orihinal na babayaran nila sa kanilang magiging kontrata. Agad namang pumayag si Fang Ping sa mga napadagdag na kondisyon. Naisip niya na hindi naman daw siya baliw para ipaubaya sa iba ang kumpanya na kanyang pinaghirapan. Natuwa si Jiang Yuanhao sa naging pagpayag ng ating bida. Bibilhin na nga raw nila ang 30% share ng Yuan Fang Foods sa halagang 30 milyon. Nagtanong si Fang Ping kay Jiang Yuanhao kung posible ba raw na mabayaran na siya agad nito ngayong araw. Tinanong ni Jiang Yuanhao kung kailangan na ba raw ito ng ating bida. Tumugon naman si Fang Ping ng oo, pinaliwanag niya na nangangailangan nga raw siya ngayon ng pera kaya siya nagbenta ng ilang shares. Sumenyas si Jiang Yuanhao sa kanyang sekretarya na ipadala na raw nito ang kanilang bayad. Makalipas lang ang ilang minuto ay nakatanggap na ng isang mensahe ang ating bida. Natuwa si Fang Ping noong makita nito ang 27.6 milyon na pumasok sa kanyang bangko. Nabawasan nga raw ito ng 2.4 milyon nang dahil sa kaltas na tax. Naisip ng ating bida na tama nga raw ang kanyang hinala noong makita niya na nadagdagan ng mahigit sa 80 milyon ang wealth value ng kanyang system.
Pagkatapos niya nga raw magbenta ng 30% share ay nalaman niya na mahigit na sa 100 milyon ang tunay na halaga ng kanyang buong kumpanya. Mukhang mas kailangan pa nga raw niya itong pagtuunan ng pansin, kapag umabot na nga raw sa ilang bilyon ang halaga ng kanyang kumpanya ay hindi na raw siya mamumroblema kung saan siya kukuha ng sapat na wealth value. Pinasalamatan na ni Fang Ping si Jiang Yuanhao, nakakasigurado nga raw siya na hindi ang mga ito madidismaya sa pagbili ng mga ito sa share ng kanyang kumpanya. Naisip ng ating bida na marahil nga raw ay makakagastos pa siya ng 10 million wealth value sa pagpasok niya sa loob ng catacombs. Ibig sabihin nga raw noon ay kailangan pa niyang kumita ng 30 milyon para mapaabot niya sa 100 milyon ang wealth value ng kanyang system. Simula nga raw ngayon ay kailangan na niyang magtipid, pakiramdam niya nga raw ay parang wala siyang kapangyarihan kapag walang laman ang kanyang wealth value. Pagkarating ni Fang Ping sa kanilang universidad ay agad siyang nagtago noong marinig niya na hinahanap siya ni Qin Fengqing. Tinatanong ni Qin Fengqing ang ibang miyembro ng Ping Yuan Society kung nasaan na raw si Fang Ping, bakit nga raw kailangan niyang magbayad ng mas malaking interes kumpara sa iba. Naisip na lang ng ating bida na maghintay nga lang daw si Qin Fengqing, tingnan na nga lang daw nila kung magawa pa siya nitong hanapin sa sandaling malampasan na niya ito ng rank. Pinatawag ni Lu Fengro ang lahat ng kanyang mga estudyante sa loob ng kanyang dormitoryo. Nagpakilala ang isang year 3 student na siya raw si Ye Qin ng School of Weaponry at isa raw siyang advanced rank 3 martial artist. Sunod naman na nagpakilala ang isang year 3 student na siya raw si Liu Mengyao ng School of Production at isa raw siyang intermediate rank 3 martial artist. Nagpakilala naman ang isang year 2 student na siya raw si Liang Huabao ng School of Weaponry at isa raw siyang intermediate rank 3 martial artist. Nagpakilala rin ang isa pang year 3 student na siya raw si Liang Fenghua ng School of Weaponry at isa raw siyang peak rank 3 martial artist. Nagpakilala na rin ang mga year 1 student sa kanilang mga seniors. Binanggit ni Chen Yangxi ang kanyang pangalan at sinabi na isa na raw siyang peak rank 2 martial artist. Pinakilala rin ni Zhao Zumei ang kanyang sarili at sinabi na isa na raw siyang intermediate rank 2 martial artist. Binanggit rin ni Fang Ping ang kanyang pangalan at sinabi na isa na raw siyang advanced rank 3 martial artist. Sinabi ni Ye Qin na napakarami na nga raw niyang narinig na magagandang bagay tungkol sa ating bida, nakakamangha nga raw ang talento na taglay nito. Nagpakumbaba naman si Fang Ping at sinabi na nagawa niya lang daw ang lahat ng ito nang dahil sa gabay ng kanilang teaching advisor. Sinabihan ni Advisor Lu Fengro ang kanyang mga estudyante ng sapat na nga raw ang pagpapakilala ng mga ito. Sa mga nagdaang taon nga raw ay 15 estudyante lang ang kanyang tinanggap at ngayon nga raw ay 7 na lang ang natitira. Pinatawag niya nga raw ang mga ito doon para sabihin na ayaw na raw sana niyang may mamatay pa sa mga ito. Sinabihan ni Advisor Lu Fengro si Fenghua nang ituloy nga lang daw nito ang paghahanda sa pag-breakthrough sa pagiging isang rank 4 martial artist. Kapag nakagraduate na nga raw ito ay maaari nga raw itong pumasok sa kahit na anong departamento maliban lamang sa military department. Sinabihan ni Advisor Lu Fengro sina Huabao at Mengyao nang maghanda na raw ang mga ito sa pag-breakthrough sa pagiging isang advanced rank 3 martial artist. Kailangan na rin daw mag-breakthrough ni Ye Qin sa pagiging peak rank 3 martial artist sa lalong madaling panahon. Pinagbawalan na ni Advisor Lu Fengro ang 4 niyang estudyante na huwag na raw ang mga itong papasok muli sa loob ng catacombs. Sunod naman itong sinabihan sina Fang Ping, Zhao Zumei at Chen Yangxi. Hindi pa nga raw ang mga ito nakakapasok ng catacombs kaya kailangan nga raw ng mga itong maghanda. Kailangan nga raw ng mga itong tandaan ang kanyang mga sasabihin, mayroon nga lang daw ang mga itong kinabukasan kapag nanatili ang mga itong buhay. Marami nga raw teaching advisors ang magsasabi na kailangan laging makipaglaban ng mga martial artist para hindi ang mga ito matakot sa loob ng labanan. Kapag nasa loob ng araw ang mga ito ng catacombs ay sasabihan rin daw ang mga ito ng mga taga-military department na mas mabuti pang mamatay sa gitna ng labanan kaysa sa umatras sa kalaban. Sinabi ni Advisor Lu Fengro na itinuturing niya nga raw na mangmang ang sinumang tao na may ganoong pananaw. Sinabihan ni Lu Fengro ang ating bida ng lahat nga raw ng tao ay may taglay na pagkamakasarili. Hayaan na nga raw nitong mamatay ang iba pero kailangan nga raw nitong maibalik doon ng buo ang dalawa nitong kaklase. Kapag nalagay nga raw ang mga ito sa matinding panganib ay maaari nga raw ang mga itong tumakbo at umakto ng naaayon sa sitwasyon.
Sinabi ni Advisor Lu Fenro na gusto niya raw ipaalala kina Zhao Zumei at Chen Yangxi na kapag tumakbo daw si Fang Ping ay dapat mas maunahan pa raw nila ito ng pagtakbo. Natawa ang dalawang babae sa paalala ng kanilang teaching advisor. Napaisip ang ating bida kung pinupuri ba raw siya ni Advisor Lu Fenro o kinukutya lang siya nito. Isa nga raw siyang matapang na martial artist kaya bakit nga raw tingin ng mga ito ay lagi siyang tatakbo sa pakikipaglaban. Tumugon na lang si Fang Ping nang sisiguraduhin niyang araw na hindi niya pababayaan ang kanyang mga kaklase. Naisip ng ating bida na ito pa nga lang daw ang unang beses na narinig niyang magsalita ng ganoong karami ang kanilang teaching advisor, marahil nga raw ay nag-aalala talaga ito para sa kanilang kaligtasan. Sinabi ni Lu Fenro na wala na raw siyang sasabihin kaya maaari na raw ang mga itong bumalik sa pagsasanay. Nagtaka ang ating bida noong sabihan siya ng kanyang teaching advisor nang magpaiwan daw muna siya doon. Tinanong ni Fang Ping si Advisor Lu Fenro kung bibigyan ba raw siya nito ng mga personal na gabay. Sinabi ni Advisor Lu Fenro na kumpirmado na raw kung kailan papasok ng catacombs sina Fang Ping. Papasok na nga raw ang mga ito pagkatapos ng 5 araw, at si Tang Feng daw ang mamumuno sa mga ito. Tinanong ni Fang Ping kung bakit si Advisor Tang Feng na naman daw ang kanilang kasama. Sinabi ni Advisor Lu Fenro na isang araw peak rank 6 si Tang Feng. Hindi man daw ito ganoong katalino pero may kakayahan naman daw ito para protektahan ang napakaraming estudyante. Iniabot ni Advisor Lu Fenro ang isang bagay na may laman na litrato ng kanyang ama. Pumasok nga raw ng catacombs ang kanyang ama at 1 taon na nga raw itong nawawala. Kapag nakita nga raw ito ng ating bida ay maaari niya itong hingan ng tulong. Tinanong ni Fang Ping ang kanyang teaching advisor kung ano raw ang rank ng ama nito. Sumagot naman si Advisor Lu Fenro nang malamang nga raw ay isa na itong peak rank 7. Naisip ni Fang Ping na isa na raw palang Grandmaster ang ama ng kanyang teaching advisor. Mas mabuti nga raw na ingatan niya ang bagay na ibinigay ni Advisor Lu Fenro. Marahil nga raw ay makakatanggap siya ng magagandang resources kapag nakita niya ang ama nito. Sinabihan ni Advisor Lu Fenro ang ating bida nang dapat nga raw nitong protektahan si Zhao Zumei kapag nalagay ang mga ito sa mapanganib na sitwasyon, isama na rin daw nito si Chen Yangxi kapag nagtangka itong tumakas. Nagtaka si Fang Ping kung bakit ganoon ang naging payo ng kanyang teaching advisor. Tinanong ni Advisor Lu Fenro kung nagulat ba raw ang ating bida kung bakit hindi niya sinabi na protektahan nito si Chen Yangxi. Binanggit ni Advisor Lu Fenro na sa pagkakaalam nga raw niya ay nasa 6 o 7 ang apo ni Grandmaster Chen pero si Chen Yangxi lang daw ang nag-iisang babae. Nakakasigurado nga raw siya na may mga nakausap na si Grandmaster Chen para magprotekta kay Chen Yangxi kaya mas malaki nga raw ang tsansa nitong mabuhay kumpara kina Fang Ping at Zhao Zumei. Naintindihan na ni Fang Ping kung bakit ganoon ang naging payo sa kanya ng kanyang teaching advisor. Sinabihan ni Advisor Lu Fenro ang ating bida nang bukod daw sa kanilang prinsipal ay kailangan daw nitong mag-ingat sa ilang Grandmaster ng kanilang Magic University. Marami nga raw siyang nakabangga noon kabilang na si Wu Quishan, marahil nga raw ay magsakripisyo ang mga ito ng ilang tao para sa kapakanan ng karamihan. Sinabi ni Advisor Lu Fenro na kabilang rin daw ang ating bida sa mga maaaring maisakripisyo. Kapag namatayan pa nga raw siya ng isang estudyante ay maaari itong makaapekto sa kanya para maantala ang kanyang pag-breakthrough sa pagiging isang Grandmaster. Sinabi ni Advisor Lu Fenro na matalino naman daw ang ating bida kaya dapat nga raw itong maghanda sa kahit na anong panganib. Kailangan nga raw nitong alamin kung isa lang ba raw itong aksidente o kung sinadya talaga ito ng ibang tao. Naisip ni Fang Ping na maraming araw Grandmaster ang patuloy na nakikipaglaban para protektahan ang kanilang bansa. Hindi nga raw siya sigurado kung tama ang hinala ng kanyang teaching advisor pero mas mabuti pa rin daw kung mas lalo siyang mag-iingat. Sinabi ni Fang Ping na kanina nga lang daw ay hindi siya natatakot na pumasok sa loob ng catacombs. Pakiramdam niya nga raw ngayon ay napakarami na agad niyang kalaban at anumang oras ay maaari na siyang mamatay. Tinanong ni Fang Ping si Advisor Lu Fenro kung mayroon ba raw itong maibibigay sa kanya na maaaring magligtas ng kanyang buhay. Gaya na nga lang daw ng isang scroll kung saan nakatago ang ilan nitong kapangyarihan, o kaya naman daw ay isang sandata na kayang maglabas ng kapangyarihan ng isang Grandmaster. Sinabi ni Advisor Lu Fenro na gusto niya rin daw ng mga bagay na binanggit ng ating bida, baka nga raw mabibigyan din siya nito kung may hawak ito na mga ganoong klase ng bagay.
Nagtanong na lang si Fang Ping sa kanyang teaching advisor kung mabibigyan ba raw siya nito ng kahit na ilang pills. Naglabas si Advisor Lu Fengro ng 3 Vitality Exploding Pills. Kapag kinain nga raw ito ng ating bida ay makakapaglabas ito ng doble ng orihinal nitong taglay na Vitality. Ang side effect nga lang daw nito ay mauubos ng mabilis ang lahat ng Vitality ng ating bida. Tinanong ni Fang Ping ang kanyang teaching advisor kung ibig sabihin ba raw noon ay agad siyang mamamatay. Tumugon si Advisor Lu Fengro nang hindi raw mamamatay ang ating bida kapag nakapagdagdag agad ito ng Vitality bago ito tuluyang maubusan. Makakaramdam nga lang daw ito ng sobrang pananakit ng katawan. Tinanggap na agad ni Fang Ping ang mga pills na ibinigay ng kanyang teaching advisor sa pangamba na baka magbago pa ang isip nito. Natuwa ang ating bida noong makatanggap siya ng notification na nadagdagan daw ng 4.5 million ang wealth value ng kanyang system. Hindi niya nga raw akalain na ganoong kamahal ang 3 pills na ibinigay ng kanyang teaching advisor. Tinanong ni Fang Ping si Advisor Lu Fengro kung mabibigyan pa ba raw siya nito ng mga ganoong pills. Delikado naman daw ito sa ibang tao kaya mas mabuti nga raw na siya na lang ang gumamit nito. Sinabihan ni Lu Fengro ang ating bida nang humanap nga raw ito ng oras para makapagpaalam ito sa kanyang mga kapamilya, maaari rin daw itong mag-iwan ng kasulatan kung sakali mang may mangyari ditong masama. Kapag namatay nga raw ito sa loob ng catacombs ay ang kanila na nga raw universidad ang bahalang mag-alaga sa mga maiiwan nitong kapamilya. Sinabihan ni Advisor Lu Fengro ang ating bida nang maaari na raw itong umalis. Nakatalikod man si Lu Fengro pero nagbaw pa rin ang ating bida para pasalamatan ito. Lumabas na ng eskwelahan ang mga estudyante na kakatapos lang kumuha ng middle school exams. Natuwa si Fang Yuna noong makita nito na naghihintay sa labas ng kanilang school ang kanyang kuya. Agad na tumakbo si Fang Yuna para lumapit kay Fang Ping. Nagtaka ang ating bida noong lumapit rin sa kanila ang napakalaking grupo ng mga batang babae. Sabay-sabay ang mga itong bumati at tinawag na Vice President ang ating bida. Pinaliwanag ni Fang Yuna na siya nga raw ang presidente ng kanilang club at ang kanyang kuya raw ang vice-presidente. Tinanong ni Fang Ping ang kanyang kapatid kung ilan na ba raw ang miyembro ng itinayo nitong grupo. Sabay-sabay na sumagot ang mga batang babae na binubuo raw sila ng 3,000 miyembro at lahat daw sila ay may nalalaman na tungkol sa martial arts. Nagulat si Fang Ping noong marinig nito na 3,000 ang miyembro ng club na itinayo ng kanyang kapatid, para ng araw ang mga itong gagawa ng isang revolusyon. Napakalaki ng araw nito kung ikukumpara sa kanyang Ping Yuan Society na binubuo lang ng 108 miyembro. Tinanong ni Fang Yuna ang natatawa niyang kuya kung ayos lang ba raw ito. Pinauwi na ni Fang Ping ang mga batang babae na kasama ng kanyang kapatid. Pinaliwanag ni Fang Yuna na ang mga itong araw ang nagpumilit na sumali sa kanya. Noong unang araw ay hindi niya talaga ang mga ito tinanggap, pero gumawa nga raw ang mga ito ng sarili nilang club at idineklara na sub-club daw sila ng kanyang Unaping Club. Nangolekta pa nga raw ang mga ito ng club fee sa bawat sumaling miyembro at dinala sa kanilang bahay ang nalikom ng mga itong pera. Tinanong ni Fang Ping ang kanyang kapatid kung nasilaw ba raw ito sa pera kaya ito pumayag. Nagpaliwanag si Fang Yuna nang pumayag nga raw siya sa pagsali ng mga ito pero iginiit niya nga raw na hindi niya tatanggapin ang ibinibigay ng mga itong club fees. Kaso nga lang daw ay pumila ang mga ito sa labas ng kanyang eskwelahan habang sabay-sabay na umiiyak. Sinabi nga raw ng mga ito na kapag hindi siya tumanggap ng club fees, ibig sabihin daw noon ay hindi niya kinikilala ang pagsali ng mga ito. Naisip ni Fang Ping na wala nga raw talagang pagpipilian ang kanyang kapatid kundi ang pumayag na lang sa ganoong sitwasyon. Pero naisip niya rin na hindi pa rin daw ito tama, sino na nga lang daw ang magiging responsable kapag may nangyari sa mga itong masama. Sinabi ni Fang Ping na tatawagan niya nga raw si Uncle Tan, hindi niya nga raw hahayaan na magpatuloy pa ang club na itinayo ng kanyang kapatid. Ipinaalam ni Fang Yuna na pinakiusapan nga rin daw siya ni Uncle Tan na tanggapin niya sa kanyang Unaping Club ang isa nitong pamangkin. Nagulat ang ating bida sa kanyang narinig, hindi niya nga raw inasahan na maging si Tan Shenping ay may alam na rin tungkol dito. Sinabi ni Fang Ping na hahayaan na raw niya ang club na itinayo ng kanyang kapatid, basta wag lang daw ang mga itong sasama sa mga nakakadudang tao, at wag daw ang mga itong basta na lang makikipag-away sa iba. Nag-abot si Fang Ping ng isang pink na kahon sa kanyang kapatid. Tinanong ni Fang Yuna kung ito na ba raw ang regalo na nabanggit ng kanyang kuya.